nilang paramihin yan. 47 sakit na nakamamatay ang nagiging dulot ng paninigarilyo. Magkano ang gastos natin sa mga sakit na to? Tingnan natin yung sakit na yan, 47 diseases. Kunin lang natin ang 4. Baga, cancer, stroke, heart attack, at chronic lung disease. At bilangin natin ang nagagastos dyan. Magkano ba ang gastos o nawawala? Sa lung cancer, ang nagagastos natin o nawawala, 13.98 billion noong 2023. No? Almost 14 billion. Bakit? Kasi gagumutin ka pag may lung cancer, o confine ka. May mawawala rin, mag-a-absent ka sa trabaho, o mamamatay ka ng 50 anyos, nawalan ka ng kita. So lahat yun, pag sinuma mo, 14 billion. Sa heart attack, 155. Sa stroke, 156 billion. Sa chronic obstructive lung disease, 54 billion. Lahat 380 billion. 4 pa lang, hindi pa natin binibilang yung 43 other diseases na dulot ng paninigarilyo. Pag susundin natin ang global burden of disease, aabot to sa halagang 750 billion in losses. Pero, tawad. Sabihin natin 380 billion lang ang nawawala. Timbangin natin ngayon yan. Kumpara natin, magkano ba ang kinita natin sa tobacco noong 2023? 135 billion. Hindi ba mahirap bang timbangin yan? Hindi ba tayo lugi dyan? Pag tinaas ang buwis, lalaki yung gastos. Liliit ang kita lalo. So lalo pang bibigat ang kaibahan na yan. At sinong magpapasan ng kaibahan? Sila bang mga congressmen na gumagawa ng batas? Sila bang senator? Sila bang Department of Finance na kukuha ng perang magpapasan yan? Hindi po. Ang taong bayan ang magpapasan ng kaibahan yan, no? Ng malaking pagkalugi na yan. So, ang sagot sa pangalawang tanong, magkano ang gastos? 380 billion sa 4 lang na sakit, di pa kasama yung 4 na 3 ibang nabanggit ko. Ilan ang namamatay dito? Mabilis lang to. Ayon sa Global Burden of Disease Study, in 2023, mga 89,000 people in the Philippines will die of tobacco-related deaths or died of tobacco-related deaths. Alam niyo ba gaano karami yun? 1 death every 6 minutes. 6 minutes na ako nagsasalita. May isang namatay dahil sa tobacco. Pagkalipas ng 1 oras na dumadaldal tayo rito, 10 ang mamamatay dahil sa tobacco. So ilan ang namamatay dahil dito? 1 Pilipino kada 6 na minuto. Iyan ang pinagpapalit nila sa pagbaba ng buwis. Ulit tanong, anong mangyayari pag binabaan? So, pinagtsagaan to ng mabuti nila AJ. Hindi madaling yan computin. Sa susunod na 5 taon, kung masusunod ang tintak sabotage bill, dadami ang maninigarilyo, 400,000 katao ang madadagdag. Mga bagong smoker to. Ibig sabihin, kabataan sila. Wala namang nagsisimulang manigarilyo na 50 years old. Lahat ng naninigarilyo nagsimula nung 20 lang sila or below. So, dadami ang naninigarilyo. Karamihan, kabataan. At kalahati sa kanila ay mamamatay sa sakit na dulot ng paninigarilyo. Hindi ko alam kung paano kaya ng konsyensya nila yan So, in summary,
47 ang sakit na dulot ng paninigarilyo, 380 billion ang ginagastos natin kada taon sa 4 lang na sakit. Isang Pilipino kada 6 na minuto ang namamatay dahil dito. Madadagdagan ng 400,000 paninigarilyo pag sinunod natin yung batas nila at kalahati sa kanila yung paninigarilyo ang ikamamatay nila. So, ano bang ginagawa sa atin ng Simpsonian Bill? Di ba yan yun? Life-threatening diseases? Dinagdagan pa nila nitong Simpsonian Bill. Ang ginagawa nila, niluluto nila tayo sa sarili nating mantika. No? Dati tawag nila moratorium yung bill na yan. Ang tawag namin dyan, dapat hindi moratorium, crematorium. Pinapatay nila ang Sitnax Bill at pinapatay nila ang sambayan ng Pilipino. Kailangan tutulan to ng matindi ng lahat ng sektor ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Tony Dan. So it's important to emphasize though na that Sitnax laws are primarily health measures and secondarily tax measures. So while it's important to talk about revenue generation on our UHT, but it's more important to talk about the health aspect of this bill. Hindi lang dapat kita ang pinag-uusapan dito, kundi buhay ng tao ang dapat mas isang-alang-alang. Kesa dun sa kita na ilan lamang din ang makikinabang. Ngayon, from health, let us proceed to the discussion of how HB 11279 or the Sin-Tax Sabotage Bill or Crematorium Bill will sabotage our revenue and fiscal space. Let us call the Program Officer, Action for Economic Reforms, AJ Montesa. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat. So medyo urgent po itong question na ito. Very urgent po ito dahil nababahala po tayo sa nangyayari ngayon sa House of Representatives. No? Para mabigyan po tayo lahat ng konteksto, actually nagsimula yung issue sa bill na ito noong January 7. Dahil noong January 7, simula pa lang ng taon, ang very first hearing ng Committee on Ways and Means, supposedly ay i-approve na dapat yung committee report ng Anti-Illicit Tobacco Trade Bill. Dahil for the past 2 or 3 years na inoobserbahan ng DOF na bumababa yung revenue sa tobacco at sa tingin nila ay yun ay dahil sa illicit trade. So si Committee Chair Joey Salceda ay nag-author ng bill, yung Anti-Illicit Tobacco Trade Bill, at sa committee na yun ay i-approve na dapat yung mga provisions na yun na maglalagay ng track and trace system, mag-strengthen ng enforcement at maglalagay ng mas mataas na penalty sa mga nag-engage sa illicit tobacco. Pero ano po nangyari? Noong January 7 po, habang i-approve na dapat yun, yung mga legislators na galing po sa tobacco growing areas, na sa tingin po natin ay pinafund po ng tobacco industry, nag-propose sila na tinatawag nilang moratorium. So, in fact, fake information po yung term na moratorium. Yun po yung word na gusto nilang gamitin, moratorium. Kasi it's a very vague term. It doesn't really explain what the bill is, no? Pero the reality is, yung bill na pinapropose nila ay rollback po. Bababaan po nila yung tax sa tobacco. Kaya important po yung naging discussion ni Dr. Tony. In-explain po niya ano po yung magiging epekto sa bansa natin kapag ni-rollback natin yung tobacco tax. No? So very clear, kapag ni-rollback natin yung tobacco tax, dadami yung maninigarilyo, dadami yung mamamatay dahil sa paninigarilyo, at lalaki yung healthcare cost sa bansa natin. No? So nararanasan po natin yung impact nito sa healthcare system. So, sa side po ng Action for Economic Reforms, i-share po natin yung initial estimates. No? Dahil nagsimula po ito January 7, ang proposal po nila ay tanggalin yung indexation. So, yung term na indexation, ibig sabihin nito ay yung tax rate sa tobacco ay dapat ina-adjust sa inflation every year. No? Mahalaga po yun dahil yung indexation ay nagpe-preserva ng value ng taxes natin. No? So, halimbawa sa minimum wage, di ba lagi pinag-uusapan yung minimum wage kung bakit kailangan itaas, yun ay dahil yung halaga ng perang yun ay kailangan i-preserve. No? So, for example, yung 60 pesos ngayon, in 1 year, in 2 years, yung halaga ng 60 pesos, mas maliit na. So,
So, ibig sabihin, kung gusto natin yung taxes natin ay same pa rin yung impact niya, kailangan taasan natin every year. So, ito po yung konteksto natin. Bakit tayo nandito? Again, tayo po ay nababahala sa nangyayari. Hindi po naipasa sa committee, no? Hindi pumayag si Chairman Joey Salceda, hindi rin pumayag yung co-authors ng bill na si Congressman Ray Reyes, na kasama po natin ngayong umaga, at si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi sila pumayag na i-insert ng tobacco industry yung provisions na iyon. Pero ang nangyayari po ngayon ay may nag-file ng bagong House Bill na separate, yung House Bill 11279. Si Congresswoman Christine Singson Mihan. Sige po. So, ito po yung bill na pinail niya. Again, ang una nilang tinawag dito ay moratorium, at yun yung nire-report sa balita ngayon. Pero we would like to correct that. It is not a moratorium. It is a rollback. That's why we call it the Sin Tax Sabotage Bill. Because it will sabotage the spirit of the Sin Tax Law. No? So ang ginagawa niya ay nire-rollback niya ang real tax rate ng tobacco. At in-explain to ni Dr. Tony Dance, habang tumataas ang inflation at tumataas ang GDP growth ng bansa natin, ang impact nito sa ekonomiya, number one, magdudulot ito ng mas mataas ng pagkonsumo, mas mataas na benta ng sigarilyo ng tobacco industry, habang binabawasan naman ang revenue ng gobyerno. So yun ang very clear. Na pag tinignan natin on the whole, no, sumasalungat ito sa mga layunin natin para sa health, para sa fiscal revenues natin. No? Next slide, please. So ano nga ba ang proposal ni Christine Singson Mihan at ng mga co-authors niya? Ayan. So nakikita po natin na rollback siya effectively, no? Pag tinignan natin yung current na tax rate, every year dapat tumataas yan, no? 69, 72, 76, 80, and 84 hanggang 2030. Yan po yung kasalukuyan. Hindi na nila kailangan magpasa ng bagong batas. Yan ang magiging tax rate dapat. Pero ayon sa House Bill 11279, ito po ang magiging bagong tax rate. Every 2 years na lang siya tataas. At pag pinansin po natin, every year na in-implement natin to, by 2030, 10 piso na yung diferensya ng current na tax rate sa magiging tax rate sa 11279. At pag tinignan po natin yung trend dito sa graph na ito, yung blue line yung current tax rate natin, tingnan po natin consistent yung pagtaas niya. Yung red line po yung nasa bill ni Singson Mihan. Ibig sabihin po, nakikita po natin na lumalaki yung diferensya. Over time, no, nababawasan yung tax rate natin. So again, this is not a moratorium. This is a rollback of our tobacco taxes. Next slide, please. So, important yung indexation. Kagaya ng sinabi ko nga kanina, yung halaga ng tax rate natin ay nape-preserve niya gamit ang annual increases. Kapag hindi mo ginawa yun, kinakain ng inflation at kinakain ng income growth yung epekto ng tobacco taxes, no? Lalo na yung revenue, pag tinignan po natin, bago pinasa yung sin tax law ng 2012, from 1997 to 2012, kapag kinompute po natin yung tobacco tax as a percent of GDP, bumababa po siya. Bakit? Kasi walang indexation ng panahon yun. So one of the important features of the sin tax law was the indexation. Kung tanggalin mo yung indexation, ganun din yung trend na makikita natin, no? So, yung indexation, kumbaga, yung pagpreserba ng tunay na halaga ng sin tax or tobacco tax rate. So, indexation to explain inflation, every year tumataas siya by 5%. Next slide. So, anong ginawa po natin, no? Usually, kapag pinag-uusapan ang mga tax revenue bills, no? Usually, pag tataas yung tax or bababa yung tax, ang unang-unang tatanungin dapat sa Ways and Means Committee ay, ano bang epekto nito sa revenue? So yes, mahalaga. Ang una nating titingnan ay yung health impact. Pero consideration din yung revenue impact, no? Paano ba ito mag-i-impact sa fiscal space natin, sa deficit, at sa utang ng gobyerno natin, no? Well, ang una-una nating titingnan, since bababa yung presyo, bababa yung buwis, at bababa yung presyo ng sigarilyo, tataas po ang number ng smokers, tataas din po ang quantity o bilang ng sigarilyong kinakonsumo. Sa estimates po ng Action for Economic Reforms, 218 million na dagdag na kaha ng cigarettes ang madadagdag compared to the status quo. No? Kung hindi natin binago yung sistema, ang HB 11279 will increase the consumption of cigarettes by 218 million packs. And syempre, pag dumami yung merkado ng sigarilyo, mas dadami yung benta ng tobacco industry. Sino bang makikinabang doon, di ba? Tataas po yung profit, tataas, lolobo po yung kita ng tobacco industry. So very clear kung ano ang motive ng bill na ito. Tataas yung industry
profits by 21 billion yung tataas ng industry revenue, no? So very clear, this is a very beneficial bill to the tobacco industry, no? Pero what about to the rest of the country? Na-explain ni Dr. Tony, to the public health, negative ito. What about for our finance? Next slide, please. So tataas yung quantity, pero dahil bumaba yung tax, mas maliit ang makukuha ng gobyerno sa bagong proposal na ito, no? Sa estimation po natin, nakikita natin, diba? Until 2030, 10 pesos na yung agwat ng current tax rate sa 11279, no? Sa estimates po natin, 27.5 billion. Actually, yung original proposal nila nga, hindi every other year. Every 3 years ang pinopropose nila. Nung unang proposal nila, 47 billion yung na-estimate natin. So only because we were there in the hearing at nasabi natin na this will result in revenue loss, binago nila yung proposal. But still, it's a very bad proposal. 27 billion pesos po yung mawawala sa Department of Finance, sa BIR, sa revenue collections natin. And yung 27 billion na yun, ang epekto nun ay tataas yung deficit natin, mababawasan yung budget natin for PhilHealth, for universal healthcare, tataas din yung debt natin. Dahil saan nakukunin ng gobyerno yung pera pang tustos doon, no? Mangungutang sila at tataas yung debt natin. So nagiging very clear, no? Yung bill na ito, ang makikinabang ay ang tobacco industry. Yung bill na ito, ang masasaktan ay, ang makaharm ay mga Pilipino, ang kalusugan ng mga Pilipino, at masasaktan din yung revenues ng gobyerno, no? Kaya tayo po ay nababahala because this bill was filed 2 weeks ago and they're going to hear it in the committee again next week, no? On Tuesday, they plan to discuss this bill. Ang takot po natin ay ma-railroad po siya. Dahil alam naman po natin sa House of Representatives, if you have enough numbers, you can pass any measure kahit masama po siya, no? And nagugulat lang po kami na nandun po yung Department of Finance. Pero pag tinatanong po sila, ano ba ang stand nyo sa bill na ito? Ang sagot lang po nila ay nagkukonsulta pa kami, inaaral pa po namin. Na a long time ago, nung train law po, nung 2018 at nung syntax law, ang bilis ng DOF. First file pa lang ng bill, first hearing pa lang, meron na silang estimates. Tayo po nga nakagawa tayo ng estimates using very sound methodology which is publicly available. So si DOF, dapat first hearing pa lang, meron na silang datos, no? Pero si Secretary Ralph Recto, mukhang hindi niya ginagawa yung trabaho niya, no? I think it's very obvious nung panahon ng original syntax no? Siya po yung nag-file ng bill na pro-industry. Siya po yung ayaw na itaas ang syntax bill. Nung inappoint po siya as DOF Secretary during the middle of the Marcos administration, ang una niyang sinabi ay hindi po tayo magtataas ng buwis, no? So nakakabahala yun kasi ang trabaho niya bilang Finance Secretary ay mag-raise ng revenue and sasabihin niya na hindi niya gustong gawin yun. Ngayon, tahimik siya habang may threat na bawasan pa yung revenue natin. So in fact, we are challenging Secretary Ralph Recto to do his job, na gawin yung trabaho niya at sabihin kung ano ba ang impact ng bill na ito sa revenue, no? At kailangan i-stop yung House Bill 11279, i-reject ang House Bill 11279. Next slide. So ito po, just to recap yung analysis po natin, no? Yung bill na ito ay hindi niya masusolusyonan yung illicit trade. Again, nagsimula yung discussion ito dahil sa usapin ng illicit trade, yung sinasmuggle po na sigarilyo po, no? Pero pag tinignan niyo po yung proposal, no? 3 pesos, 6 pesos, and then 10 pesos yung diferensya, no? Eh, ang illegal na cigarettes, magkano ba? 20 pesos? 30 pesos? 40 pesos? Eh, ang legal, magkano na ngayon? 150? So, pag binawasan mo yung legal ng 5 pesos, 10 pesos, totoo ba talaga na mababawasan yung illicit trade, no? Walang ebidensya po na mababawasan, masusolusyonan ng bill na ito ang illicit trade. So yung sinasabi po ng tobacco industry na kailangan ito para matugunan yung illicit trade, hindi po totoo yun. Kasinungalingan po nila yun para i-convince yung mga tao na ipasa yung bill na ito. Pangalawa, ginagamit nila yung term na moratorium na hindi po totoo, rollback po ito ng tobacco taxes. No? So, ang mangyayari lang po, ang epekto lang po nito ay mapapataas ang bilang ng naninigarilyo at ang bilang ng kinokonsumo ng sigarilyo. Mapapalaki o lolobo yung kita ng tobacco industry. Sila ang panalo dito. Ngunit ang talo dito po ay ang taong bayan. No? Babawasan yung kita ng gobyerno, babawasan ang health natin. Maraming mamamatay at magkakasakit dahil sa proposal na ito. So we call on the government, we call on Ralph Recto to do his job, to defend the syntax law,
And we call on our legislators po, no? We have Congressman Ray Reyes here, and I think he has been a consistent defender of the syntax reforms. And we hope na hindi ipapasa ng House of Representatives ang House Bill 11279. Ayun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, AJ. So, from the numbers and figures presented now, it's very clear that House Bill 11279 is a deception. Hindi ito basta moratorium lang, kundi ito ay pagbabawas o pagbaba ng buwis sa sigarilyo. So this is a revenue generation measure not for the public health but for the tobacco industry. Sila lamang po kikita dahil nakikita natin lugi ang pamahalaan, lugi ang gobyerno. Wala tayong makukuhang sapat na pondo upang i-implement the universal healthcare. Kulang na nga yung pondo, mababawasan. Pero ang kita ako industry, matatagtagan. So it's a revenue generation for the tobacco industry, not for public health. So thank you, AJ. Po sa nakaambang na pagbabaw ng buwis sa sigarilyo at pagtaas ng bilang ng mga Pilipino magsisimula magyosi, tulad po ng mga nabanggit ni Dr. Tony Dats at ni AJ, kung ito pong HB 11279 ay may papasa, isa po sa mga pinaka-apektadong sektor ang mga kabataan at ang mga bata. To provide us with further understanding of how HB 11279 will sabotage the Filipino youth and children, let us call Roy Merca from Child Rights Network. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Ang Child Rights Network po ang pinakamalaking alyansa ng child rights advocates sa Pilipinas at nakikisa po kami sa ating mga public health advocates at mariing tinututulan ng House Bill 11279, which is a misguided and dangerous proposal primarily authored by Representative Christine Singson Ihan to reduce tobacco taxes under the guise of combating illicit trade. Ang panukalang batas po na ito ay mapaminsala at lantaran lamang na pumapabor sa interes ng tobacco industry, undermining efforts to protect Filipinos, especially children and youth. Ayon nga po sa kasalukuyang datos ng 2023 National Nutrition Survey ng DOST-FNRI, dumoble na po ang bilang ng mga kabataang edad 10 to 19 years old ang naninigarilyo mula 2.3% in 2021 to 4.8% in 2023. Habang may 5-fold increase naman po sa mga kabataang nagve-vape from 7.5% in 2021 to 39.9% in 2023. So ang pagtaas po na ito ay nagpapakita lamang ng ilang nakakabahalang sitwasyon. Mas maraming kabataan na po ang nalululong sa adiksyon, mas maaga sila nagkakaroon ng sakit, at may mga naitatalang pagkamatay na tulad ng kaso ng 22 anyos na pasyenteng nasa wake dahil sa vape noong nakaraang taon. Paano po ito natitiis ng ating Kongreso? Paano nasisikmura ng ating mga mambabatas na makita ang ating mga kabataan na nalululong sa adiksyon at nalilinlang ng tobacco industry habang isinusulong ang panukalang batas na magpapababa sa presyo ng sigarilyo at vape? Nasaan po ang proteksyon para sa kabataan? Bilang isang kabataan mula sa Child Rights Network, ako po ay lubos na nababahala. Malinaw na ginagawa ng tobacco industry ang lahat upang gawing replacement smokers ang mga kabataan at gawing lifetime customers. Ngunit, nakakapanlumo na tila mas pinapakinggan ng ating mamabatas ang mungkahi ng tobacco industry kaysa sa mga panukalang pro-health at tobacco control measures na hanggang ngayon ay nanatiling nakabinbin sa Kongreso. Ano po kaya ang kinabukasan naghihintay para sa amin? Let us remember that there is an irreconcilable conflict between public health and the interests of the tobacco industry. And if this Congress will pursue House Bill 11279, it is clear that our lawmakers are captured by the interests of an industry built on addiction and harm. Kaya po, mariin po ang panawagan ng Child Rights Network. Tutulan ng House Bill 11279, which would only worsen the tobacco and vaping epidemic among our children and youth, strengthen existing measures to make tobacco and vape products less accessible to young people, and stricter enforcement to combat illicit trade effectively without sacrificing public health. Inanyayahan po namin ang sambayan ng Pilipino na makiisa sa laban kontra sa syntax sabotage bill para sa kabataan at para sa mas malusog at magandang kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Roy.
So laging bukang bibig no, ng mga politiko at ng mga mababatas na kabataan ng pag-asa ng bayan. Kung tunay talagang niniwala sila dun sa mga katagang yun, sana naman po ay magkaroon sila ng konsensya na protektahan ng mga kabataan at tutulan ang House Bill 11279 dahil sabihin na natin, ang bill na to ang papatay sa mga batang Pilipino. As we have mentioned earlier, muntik na ma-hijack ang anti-illicit trade bill noon pong committee. Buti na lamang po ito po ay napigilan ng chair ng committee, Congressman Joey Salceda, kasama po si na Congresswoman Stella Kimbo at Congressman Ray Reyes, kasama po natin. Ito po ay dulot doon po sa isang deceptive framing na dahil ang illicit trade daw o illicit tobacco trade daw o yung mga smuggled na sigarilyo ay dulot daw ng mataas na buwis sa sigarilyo. And to debunk this framing, let us have Dr. Anton Javier from the Southeast Asia Tobacco Control Alliance or SHAT. Hello, maraming salamat. No? So, sinasabi po kasi ng mga kumpanya ng sigarilyo na ang illicit trade ay dulot daw ng pagtaas ng buwis. Imbento lang yan ng tobacco industry. No? Kahit saan man sa buong mundo, base sa aming global experience bilang isang international NGO, kahit saan man sa buong mundo, hindi nila napatunayan na ang pagtaas ng buwis ng produktong tabako ay nagdudulot ng illicit trade. May mga bansa na kahit mababa ang buwis, mataas pa rin ang illicit trade. Halimbawa, Colombia, Georgia, at Vietnam. Sa Vietnam nga, mas mahal pa ang illicit cigarettes kaysa sa legal eh. Samantalang sa ang mga bansa na mataas ang buwis, tingnan niyo yung Singapore, Hong Kong, at United Kingdom, na ipapatupad naman nila ang mga batas nila at kumukolekta sila ng angkop na buwis. So, ginagamit ng tobacco industry yung Malaysia, ang ating kapitbahay, bilang isang halimbawa ng isang bansa na mataas ang illicit trade. Halos 60% daw. Dahil dito, hindi na nagtaas ng buwis ang Malaysia mula 2015. Pero kahit walang pagtataas ng buwis, sinasabi pa rin nila na mataas pa rin ang illegal ng kalakalan. Ang estimate nila nasa around 60% pa rin. So, ibig sabihin nito, hindi solusyon na itigil ang pagtaas ng buwis para mawala ang illicit trade. Kasi kung kahit hindi ka magtaas ng napakaraming taon, katulad ng ginawa ng Malaysia, mataas at mataas pa rin ang porsyento ng illicit cigarettes kung hindi maganda ang enforcement. Noong 1994, sinubukan din to ng Canada. Sinubukan ng Canada na bawasan ng buwis sa sigarilyo based on the suggestion of the tobacco industry. So, panandalian, bumaba ang illicit trade, pero kalaunan, natuklasan na ang mga kumpanya ng sigarilyo din ang pasimulo ng problema. So, ginawa lang nilang lahat para makumbinse ang gobyerno na bawasan ang buwis. Nawala ng gobyerno ng Canada ng kita at dumami lang lalo ang kabataan na naninigarilyo. So, ayon sa World Customs Organization, halos 70% ng mga sigarilyo na illegal sa buong mundo ay ginagawa ng mga kumpanya ng sigarilyo at napupunta lang sa black market. So, they are made by legal tobacco companies pero dinadivert lang sa black market. Ang peking sigarilyo, mga wala pang 5% o nasa 5% lang. So, sa Pilipinas, nangyayari din to. Ang kumpanya din ng sigarilyo ang nasusulong ng illicit trade. Noong 2018, pinagbayad ang Mighty Corporation ng 30 billion pesos para sa kasong tax evasion. So para malabanan ng illicit trade, ito ang mga policies na gumagana sa ibang bansa. Una, kailangan lisensyahan ang buong supply chain ng tabako. So pangalawa, kailangan magpatupad ng isang gumagana, epektibo na track and trace system. So ginagawa na yan sa ibang mga regulated goods, pwede huyang gawin sa sigarilyo. Pangatlo, kailangan pong pagtibayin ang border security at hindi lang illicit trade in tobacco ang ma-address ng ganyang mga policy measures. Pang-apat, kailangan din pong pigilan ang panghihimasok ng tobacco industry sa burokrasya o sa mga trabaho ng ating gobyerno. No? Hindi ho solusyon sa illicit trade ang pagbababa ng buwis. Sa katunayan, ang buwis para sa mga tobacco products, kasama na ang mga buwis para sa e-cigarettes at heated tobacco products,
ay epektibo para mabawasan ang bilang ng mga taong gumagamit ng mga produktong ito. So sana, bago natin pag-isipan na tigilan yung automatic na 5% increases in sin taxes, isipin natin ang impact nito over time. Meron pong pagtaas ng purchasing power ng mga Pilipino, dumadami ang kaya nilang bilhin, at nandiyan din po yung natural na epekto ng inflation. No? Over time, yung 60 pesos mo, pakonti ng pakonti ang nabibili. So bumababa ang epekto ng tobacco tax. Kung 60 pesos lang yan for a very long time, o kung magtataas lang ng 6% every 2 years, hindi ho niyan mapoprotektahan ang kabataan, hindi ho niyan mapoprotektahan ang public health, at hindi ho dahilan ang illicit trade para hindi ho tayo magtaas ng buwis sa sigarilyo ng tuloy-tuloy para protektahan ang ating kabataan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Anton, sa pagbabahagi. No, na malinaw naman, walang ebidensya po na magsasabi na ang mataas na buwis sa sigarilyo ang nagdudulot ng illicit trade. May pagkakataon pa nga na mismo tobacco industry pa ang nag-engage o siya nagiging pasimuno ng mga smuggled na mga sigarilyo. So malinaw po no, na itong panukalang batas na ito, na ginagamit itong deceptive framing na ito, ay isa lamang malinaw na panilin lang upang mas makinabang lamang ang tobacco industry. So before we proceed to the last speaker on the side of the civil society, let us recognize Congressman Ray Reyes from Anak Kalusugan Party List. Thank you, Kong. Right, thank you again, Dr. Anton. So we'll now proceed to the last speaker from the civil society organizations within the Syntax Coalition to shed some light or to help us further understand how HB 11279 or Syntax Sabotage Bill will, sabotage the implementation of universal healthcare in the Philippines. Without further ado, let's welcome Christian Payumo of Social Watch Philippines. Magandang umaga po sa ating lahat. Noong 2024 po, kasama po tayo sa umalma at lumaban sa pagnakaw ng pondo ng PhilHealth. Kasama din po tayo sa tumutol sa pagtanggal ng subsidiya sa PhilHealth ngayong taon. Wala pa po tayong isang buwan sa 2025. May dagdag pasakit na naman yung mga nagpanukala ng pagbawas ng tax ng tobacco at yosi. Hindi lang doble, triple na po ang pasakit nila sa taong bayan. Ang dami pong may sakit na nasa public hospitals ngayon. Tapos, inakaw na ang 90 billion budget ng PhilHealth noong 2024. Inalis na ang 74 billion na subsidy ng PhilHealth ngayong taon. Di pa sila nakontento. Gusto pa nila dumami ang pasyente dahil sa bisyo. Sino po bang pasyente na nasa public hospitals ngayon? Di ba yung mga may hirap? Palibhasa po kasi ay nasa air condition na kwarto sa private hospital. Yung mga gumawa ng panukala na ito, kaya wala po silang pake kung madami magkasakit dahil sa yosi. Balikan po natin kung ano ang nakasulat sa batas. Ang sabi sa batas, yung pondo po ng kalusugan ng universal healthcare galing po sa sin taxes. Galing din po sa contribution ng mga PhilHealth members. Ngayon, kung babawasan po ang tobacco tax at ang presyo ng sigarilyo, malamang kukunti din yung pondo ng universal healthcare. At dahil mas mura na ang bisyo, mas madami magkakasakit. Hindi ba isang malaking kalokohan to? Gusto ba ng mga kongresista ay magmakaawa na naman tayo sa kanila para may pampagamot? Para saan? Para iboto sila sa 2025 elections? Dumadaig na po yung mga kababayan natin. Mas mataas po yung hulog sa SSS, malaki ang contribution sa PhilHealth, mahal ang gulay, mahal ang karne, tapos ang solusyon ng mga congressman na to, bawasan yung presyo ng yosi. Gusto ata nila, mag-yosi nilang tayo kaysa panlaban sa gutom. Aba, isa na po itong malaking sampal sa araw-araw na paghihirap ng mga Pilipino. Pinapakita lang po ng mga congressman na to na wala silang pakialam sa taong bayan. Wala silang pake kung nakawin ng PhilHealth, kung hindi lagyan ng budget ng PhilHealth. Wala silang pake kung sakit yung mga Pilipino. Wala po silang pake kung pag-graduate po ng mga anak nyo ng elementary at high school, nag-yosi na. Ang mahalaga sa kanila, manalo sa eleksyon.
Karapalan na po at harap-harapan na tayong inaabuso ng mga nagpanukalan nito. Panahon na po para taong bayan naman ang masunod. Kung wala silang pakialam sa atin, hindi na dapat sila iboto. Wala sila dapat sa gobyerno. Kami po, kasama ng mga nasa komunidad, mga kabataan, mga taong may pake sa Pilipinas, sinisigaw po namin, huwag iboto sa eleksyon ang sino mang papabor sa na pagbawasan ang tax ng sigarilyo. Huwag pong iboto yung mga senador at congressman na gusto maging addict sa yosi ang mga Pilipino. At para naman po sa inyo, Secretary Ralph Recto, isang paalala lang po, hindi po kayo Finance Secretary ng Philip Morris. Hindi din po kayo Finance Secretary ng Tobacco Industry. Kayo po ay Finance Secretary ng Pilipinas. Pumili po kayo, Pilipinas po ba o Philip Morris? Makinig po tayo sa ebidensya. Kahit mismong DOF po magbilang, talo po ang buong bansa sa panukalang ito. Ang trabaho niyo po bilang DOF Secretary ay pataasin ang budget ng Pilipinas. Hindi po pataasin ang kita ng tobacco industry. Nananawagan po kami sa lahat ng congressman at senador, kung hindi niyo po ibabasura yung panukalang ito, kayo po ang itatapo ng mga botante ngayong eleksyon. Salamat po. Maraming salamat, Christian, sa mensahe at paalala sa ating mga mababatas at kay DOF Secretary Ralph Recto. Ito pong HB 11279 is not only a sabotage bill but also killer bill, I might say. Ito po ipapatay sa taong bayan. Dahil maliban sa bibigyan nito ng bisyo ang taong bayan, lalo maghihikahos ang mga mamamayan na magkaroon ng mga serbisyong pangkalusugan. Na ngayon pa nga lang, hirap na po tayo o hirap na po ang mga mamamayan na makakuha ng mga serbisyo medikal. Lalo na pa kaya nakapag nabawasan yung pondo para sa universal healthcare. Lalo na kung titingnan natin, walang subsidiya ang mga senior citizen, mga indigent patients ngayon under sa 2025 budget. At halos 90 billion po ang nakuha mula sa pondo ng PhilHealth. So talagang kung ngayon pa lang hikahos na ang mga mamamayan, lalo na kapag naipasa po ang bill na ito, talagang mamamatay po ang mga mamamayang Pilipino. Ngayon po, dadako na po tayo sa huling magbibigay po ng mensahe. Siya po ang isa sa mga health champions po, at naging kasangga natin sa loob po ng Kongreso upang isulong at protektahan ang prinsipyo ng tax report. Ngayon po, let us all welcome the representative of Anak Kalusugan Party List, Congressman Ray Lawrence Reyes. Hello, magandang umaga po sa inyo. Thank you also for inviting us, yung aming representation, to give our support with regards to opposing this moratorium on the increase of sin taxes. As a matter of fact, we've been working with so much of the patient groups, yung ating mga advocacy, this think tank. Thank you for AER also for always providing us with in-depth insights with regards to this, kasi ang alam naman po natin that hindi lang naman po talaga kaya to ng isang organization. It takes more than just one organization. It takes more than one individual din naman po para natin isulong yung mga gusto nating pagbabago, mga positive na pagbabago para sa ating bayan. And that's the reason why kami po sa Anak Kalusugan Party List, we also attend these press con events din naman po, kasi not everything has to be on the large scale, but sometimes even on the grassroots level, dito natin magagawa, masisimulan pagbabago, especially since yung mga kasama natin sa mga ganitong events is the ones whom the public could easily relate to din naman, because they share common insights, they share common advocacies, they may share common experiences din naman po. And that's the reason why sumasama po kami. So if you will allow us po, I do have only like a one-page statement din naman po. Because I think a lot of them, Dr. Tony Dance, the AJ, they are the ones who personally experienced yung ako mismo, yung talagang tumakbo mula from, I came back then, nung sinubukan ni hijack yung bill na ito. Ako yung mismong tumakbo galing Antique and that morning itself para lang siguraduhin na, one, I want to really know what happened kasi ako yung nagpasa nung unang bill na wala yung mga provisions ng moratorium.
Tapos, nung lumabas yung bill, already back to the mother committee, nandun na, naka-insert. So, tapos naka-attribute to some of us, kay Congressman Salceda, kay Congressman Kimbo, and to yours truly, na kaming nag-insert. So, hindi naman tama yun na kaming naging, sabi nag-author ng moratorium, and we had to set the record straight back then. I think that was January 13, 7? Yeah, something around that time. So we actually went there and to immediately question some of the resource persons with regards to why gustong ipasa yung moratorium on the increase of sin taxes, which I think we were quite successful already kasi natanggal na doon sa immediate bill that we were sponsoring. And I hope you could join me kasi it's this afternoon din naman po, I will be the one sponsoring it on the plenary na mamaya. Yung anti-illicit trading bill. So I'll be the one sponsoring it with all of our proposed provisions for track and trace systems and ensuring that natanggal doon yung provision on the moratorium for the increase of sin taxes. So please join us in the plenary later. I'll be the one sponsoring the bill itself. Anyway, so I'd like to just issue a statement and then I'll leave it to our hosts afterwards. So for us, we enjoined everybody to revoke what I personally call as a self-sabotage bill. Okay, I wish that it be revoked for the sake of public health. We here in the Nakalusugan Party List strongly oppose the proposed moratorium on the increase in sin taxes, also known as what I personally call the health sabotage bill. Its approval would drastically harm public health. It will burden the economy. It will undermine our progress towards a healthier, more resilient nation. This health sabotage bill threatens about 27 billion pesos in government revenue over the next 5 years. These funds are essential for universal health care. It builds health facilities, it hires medical staff, and also other critical health services. This financial loss would seriously cripple programs aimed at improving public health and welfare. Studies show time and time again that sin taxes deter smoking and the use of harmful products like traditional tobacco vape and heated tobacco. Removing or freezing these sin taxes will cause a rise in smokers across all demographics. The data from the Department of Health reveals that despite the current tax rates, the number of smokers has actually increased. Halting the tax hikes means lost revenue for the government and rising healthcare costs. The projected healthcare costs are set to increase by 18% this 2025. I believe this came out in the news a couple of weeks ago. If you combine it with this proposed bill, which opens the door for about 400,000 more smokers by 2030, this sends a discouraging signal about the country's commitment to improving quality of life. The broader economic toll is also alarming. The recent data shows that the economic burden will result in about 414 billion pesos in lost productivity and disease treatment. This represents the untapped potential of our workforce, which is crucial for the Philippines' global competitiveness. Failure to address these avoidable losses jeopardizes nation's health, the economy, and our resilience. I repeat also, public health is non-negotiable. It is the foundation of a thriving economy and sustainable development. We urge every Filipino who values health, justice, and progress to oppose the moratorium on the increase on sin taxes. Together, all of us, we can safeguard our nation's future with life-saving measures that ensure economic and public health stability. Thank you. Kong Ray Reyes for your message, and of course for upholding the right of the Filipino people to health and for protecting the principles and spirit of sin tax reforms. No? So ito pong sin tax reforms ay matagal po ipinaglaban ng iba't ibang mga health advocates, civil society organizations upang protektahan po ang mga mamamayang Pilipino sa masamang dulot o sa bisyo ng paninigarilyo. At of course,
to generate funds or revenue to fund yung po universal healthcare natin. Kung dati nga po, no, talagang hirap na hirap ang PGH at iba pang mga public hospitals na tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ngayon, kahit medyo nagkukulang pa rin, kumpara naman noon, mas natutugunan yung pangangailangan ng mga mamamayan. Pero ngayon, sa nakaambang na pagbaba ng buwis sa sigarilyo, kung may papasa itong Sin Tax Sabotage Bill, yung HB 11279, talagang malaki ang magiging epekto po nito sa pag-implement ng universal healthcare at of course, sa pangkalahatang kalusugan at kapakanan po ng mga mamamayan. So, kaya nga po, ito po ang tawag natin, no, Sin Tax Sabotage Bill. Dahil ito po ay pananabotahe sa kalusugan, sa revenue, sa kabataan, at higit sa lahat po sa lipunan, o sa kapakanan po ng mamamayang mga Pilipino. At this juncture, we are now opening the floor for questions from our members of the media and guests, and also for our live stream viewers. Kindly state your name, your media organization, or your institution that you represent, and your questions. You may direct your question or questions to any of the speakers, or you may ask a general question in which any of the speakers are free to answer. So we are now opening the floor po for the questions. Yes po? Good morning po. Bian Manalo po from PTV4. For Congress. Kamusta na po yung pag-usad nitong health sabotage bill sa Congress? I believe I saw that it is calendared already for next week. Yeah, so I believe on Tuesday. So for those who, since these are public hearings naman po, I do enjoin that those who wish to air their side and convince most of our stakeholders and our policy makers that this is detrimental po naman, I do enjoin you guys to join in, to join the discussion. This is a public measure naman po. So anybody who wishes to bring in their insights, hopefully mga objective data, objective information, please show it. Kasi it's obvious naman it is detrimental not only to public health, but it's also detrimental sa economic progress natin. Kasi the resilience of the nation is so dependent on the resilience of the people, which also is tied up dun sa state of health nila. I think we've gone through the pandemic. Alam naman natin kung ano nangyari ng pandemya, di ba? Without safe public health that is pro people, ang laki ng binagsak ng economic progress natin. And these things, these lifestyle choices that are more pro tobacco, and we know is actually dangerous to public health, sooner or later it is going to come to bite us. So I do wish for everybody who, for all of our stakeholders to join this. I believe it's Tuesday next week when they plan to put it on the Committee on Ways and Means. Okay, so, sir, gaano po kalaki yung chance na makalusot, makapasa po itong bill na ito? Congress will be adjourning in 3 weeks' time. So, medyo slim. Okay. Having said that, I think you could understand naman the lobbying might of some of these proponents. So don't count it against them that they will be able to expedite this. Thank you, sir. Hi, good morning. Kathy Cruz po from tuklasinnatin.net and DZXL ang ating katipunan. Sir, how true na itong House Bill na to ay luto na, formalidad na lang? Yes, I'm referring to you.
Well, me personally, I could not, because I am not privy to a lot of these insider matters. Ang ano ko lang is, if the measure is out there, I have to proactively campaign against it. But to be able to get any insider information, that might not be that's not part of what I actually do. But sure, I could see what I could get. But me personally, I have no information regarding it. Sino po ba sa mga kongresista ang kaparehas o ka-wavelength ninyo? Kasi obviously sa maraming pagkakataon, marami po tayong mga batas na madalas nakikita po natin na meron nga po ako nakita batas na 1 day lang na proseso na pirmahan kagad ng Pangulo. Marami po tayong batas na gano'n kung iisa-isahin. Ginawa ko po yung sa show namin sa radyo sa Sunday. Kaya nagugulat po ako kung bakit po masama ang ekonomiya ng ating bansa at patuloy na naghihirap ang ating mamayang Pilipino. Marami po tayong batas na gano'n. I don't know if you're aware of it. But when you look at it, yung mga batas po natin na existing po ngayon, na masama para sa ekonomiya, masama para sa taong bayan, I've seen yung process, yung date ng signature from the time na na ito po ay naipasa sa Kongreso at sa Senate. Merong parang masasabi kong one-shot deal, yung one-night deal lang na napirmahan na kagad ng Pangulo. Meron po tayong mga batas. Well, I could not comment on it. This is my first term. And I am not a lawyer, nor am I somebody who came from Congress. As a matter of fact, my background is on IT engineering. But I do believe in advocating for public health. I believe since you have great experience, I've never heard of a bill that has been proposed today and then was also signed today. But I'm willing to learn from your experience, and then we could talk offline with regards to this. But the other question with regards to kung sino yung ka-wavelength namin in terms of opposing for this, well, I could say that there was 2 of us who actually were trying to oppose it back then. It was me and si Congressman Stella Kimbo. Noted po. Don't worry, sir. Mag-uusap tayo. Thank you. Off-cam. Gusto ko lang sana dagdagan yung sagot ni Kong Reyno. Kasi for the past hearings nga, si Kong Rey has been doing his part to oppose this measure. No? Nag-voice siya ng concerns nung nilabas yung proposal na ito. Again, ang sinubok nilang gawin ay gawing insertion siya sa illicit tobacco trade bill. So yung illicit tobacco trade bill, nasa plenary na siya, I think they will try to insert it there in the plenary also. May chance na gawin nila yun, no? And we're hopeful that Kong Rey will continue to defend that measure dahil nonsense nga na-insert yun, no? Meanwhile, sa committee, nag-file nga sila ng bill, they will hear it on Tuesday. It's very possible that the committee will already pass it on Tuesday, and then they could have it on the plenary either the same week or the next week, no? But being a tax measure, kailangan niya pa rin dumaan sa Senado, no? So you would think, given 3 weeks na lang, medyo malabo siyang ipasa. But I think you should know also that in the Senate, they are already conducting hearings. Tomorrow, the Senate Ways and Means Committee will have a hearing on illicit trade. There are no bills yet filed in Senate because they have to have a bill passed in the House first before they can file that measure in the Senate. So, for all the members of the media here, we are inviting you. Tutukan niyo po, bantayan niyo po yung bill na ito. Yung comment kanina ay luto na, no? So, the only way na ma-prevent natin na maluto siya ay tutukan natin, bantayan po natin. We have to do our part as civil society and members of the media na bantayan and i-prevent yung mga pro-industry na legislators to railroad this measure. And we have to support also yung mga pro-public health congressmen natin and senators who want to make sure na walang ganitong bill na maipapasa. Siguro last na lang. Ano lang to, on a macro scale lang, na siguro sabihin na natin, ito lang yung napapansin ko. Sa tagal-tagal po na nasusubaybayan ko si Dr. Lidans, somehow, yung ating healthcare system, imbis na bumuti, sumasama. And that's true. Masyadong marami na pong mga Pilipino ngayon. Ultimong media, mga kasama namin sa media, nahihirapan na. They took 7 hours para ma-check up lang ng doktor sa isang ospital.
government and even mostly on in government hospitals. So, hindi po ba nyo nakikita na sa mga nangyayaring ito, policies, pati yung mga programs na ginagawa nila, kunwari maganda, pero at the end of the day, yung implementation nagkakaproblema, kung hindi man yung pondo ninanakaw o inaalis. So, nakikita niyo po ba na this is one way to depopulate the population, not only in the Philippines, but of the world? Macro scale na yan, boss. Okay po. So, can I respond? I think yata tamang tawaging depopulation. Ang proper term is Sa ibang bansa, kasi ganyan ang nangyayari. Para malaman niyo. Okay. Ang tawag, predatory governance. Predatory governance. Ang ibig sabihin nito, maraming nakikinabang pag marami ang mahirap. Paano? Isang paraan, pag mahirap, maraming mabibigyan ng tinatawag nating ayuda. Diba? At yung ayuda, nagiging boto. Diba? So sa pagbigay ng ayuda, hindi naman nila nilulutas yung problema, yung sinasabi mong health system. Pero dumadami ang boto nila. So, parang rather than solve the problem, gusto nila huwag mawala yung poder nila eh. So, ang sinasabi ko lagi, keeping the job becomes more important than doing the job. Yan ang predatory governance. No? So, hindi naman siguro sadyang pinapatay. Although, yan ang mangyayari dito eh. Di ba? Yung 400,000 new smokers, 200,000 dyan, yung paninigarilyo ang kamamatay nila eh. Di ba? So, alam mo, pag kami bumagsak na aeroplano, 4 na ranang namamatay, takbuhan tayo ron. Ito, parang buwan-buwan, ilang aeroplano bumabagsak? 400,000 to meaning 200,000 will die, di ba? 20,000 deaths a year. Oh, parang buwan-buwan, 4 na Boeing 747 ang bumabagsak. Kaya lang di natin nakikita ng biglaan, kaya hindi tayo nagugulat eh, no? Pero bilang isang doktor, nakikilala namin yung mga apektado eh. Ang kapatid ko, ang ate ko namatay 50 in her 50s. Iniwan niya ang 3 anak at ilang apo dahil sa paninigarilyo eh. At hindi natin dapat pagbintangan yung naninigarilyo dahil sila ay biktima. Biktima sila ng nicotine. Kasi ang dami, di ba? 10,000 substances in tobacco. Ang pinaka-dangerous na laman ng tobacco, yung nicotine. Kasi kung walang nicotine, wala namang maninigarilyo eh. Nicotine yung addicting. No? Kaya yung vape, concentrated nicotine nga yan eh. Hindi ko alam bakit gumawa tayo ng kalokohang vape. Vape Regulation Act na yan is actually a Vape Liberalization Act. No? So, ang laki-laki ng impact sa kalusugan at yan, mga nagkakasakit, maraming nangangailangan. Nakikinabang dyan ng mga politiko. Predatory governance. Kailangan alamin natin yan kasi yan ang nangyayari sa karamihan ng ating politiko. Keeping the job is more important than doing their job. Sir, bigla ko lang naisip yung predatory governance. Kilala naman natin ang Malasakit project o program na ginagawa, which happened to be Senator Bongo. So, siya yung may ganung uri ng sistema. Isa siya ng mga may ganung uri ng sistema ginagawa na nakikinabang. Yun po ba? Yun, exactly. Diba? Imbis na karapatan mo ang kalusugan, ginagawang utang loob ang kalusugan. Karapatan natin yun. Miss nga natin yun.
PhilHealth fees nga natin yan eh. So wag nilang gawing utang loob yung bagay na karapatan naman natin. Thank you, sir. Ayun. Marian Manalo from Explain PH. This question po is for Soy Roy Vincent. Do you think this House bill makes tobacco products more accessible to the youth? And what do you think would be the implications of this? And what can our policymakers do to prevent this? Well, since we believe naman po na yung House Bill 11279 will effectively reduce tobacco taxes, then definitely it will be more accessible and more affordable to our young people. Yung mga vape products na mas pinopromote po ngayon ng tobacco industry, targeted po kasi yan sa kabataan, no? May flavored products, may mga cartoons, and very colorful packaging. Sa talagang sa kabataan siya nakatarget para maging replacement smokers and lifetime customers. Anong implication nito? Mas maraming kabataan ang maghuhulog sa addiction, magkakaroon tayo ng mas maraming sakit sa mga kabataan, at dumadami na nga rin yung mga kaso ng E-Valley, no, or yung E-Valley cases, yung vaping lung injury associated disease. And sa katunayan, last year nga may namatay na 22 years old, kasing edad lang, halos kasing edad ko lang, dahil sa pag-vape. Very young person, very sporty, athletic, then ang reason lang kung bakit siya namatay dahil nag-vape. So yun po. Sir. Good morning po sa ating lahat. My name is Charlie Mendoza from Reporters TV, a former radio patrol of ABS-CBN, DCMM. So narinig ko po yung mga inputs na isinare ninyo, saka po yung mga reactions. Bilang isa pong mamamayan na concern dito sa tinatalakay natin, sin tax sabotage bill. Meron lang po ako nakikita na maiaambag ng media para po mapigilan natin yan. No? Kasi lahat tayo gusto natin i-campaign yan dahil pumapatay po yan. Naguntihin na yan. No? Ngayon, ito po isasuggest ko o recommendation, hihingi po ako ng feedback kung sakaling okay sa inyo. Number 1. Sa ngayon, ang campaign po ninyo ay multimedia. Narito kami para tumulong. Tama po? At yung inyong mga sasabihin, i-share natin sa ating mga page and platform. Pero nasubukan na ba ninyo? At ito, challenge po sa inyo na gusto ko sana magkaroon ng resulta. Itong campaign ninyo ngayon, pwede po ba ibaba natin sa mga religious leaders, face to face? Harapin po natin sila at sabihin natin sa kanila kung ano ito, yung stand po ng civil society. Huwag na yung mga politiko kasi baka kasabihin namumulitika sila. No? Yun lang po mga sa civil society. Face to face. Halimbawa po, hingi kayo ng appointment kay ganito, kay religious leader na ganito. Di mag-uusap po kayo. Hingan nyo sila ng statement kung anong stand nila dyan. At ilabas po ninyo sa amin, tutulungan po namin kayo na i-campaign yung stand nila. Ilang religious leaders yan na nagsasabi? Pakinggan nyo, ha? Pag ito sinabi namin sa aming 10 milyong members, susunod sila sapagkat nagkakaisa kami. Ilang pong mga religious leaders ang ganyan ng stand? Pwede ba? Ipalato nila sa atin ito sapagkat buhay ang pinag-uusapan dito. Lalo na, binabanggit nyo kanina, mga kabataan. Mag-request kayo sa kanila ng appointment. Kasi lahat po ng sektor ay affected. Tama po ba? Bakit? Yung bang mga nasa relihiyon hindi apektado ng smoke? Lahat tayo apektado. Ngayon, kung sila nagka-campaign, sino bang mga leader yan? Nagka-campaign ng kaisahan para sa kabutihan. Pwede ba? I-campaign nila ito. At isa po ako sa magbibigay ng statement kung anong stand nila. Halimbawa, sample lang. Catholic Bishop Conference of the Philippines. Anong stand nyo rito? Humarap po kayo sa kanila, magdala tayo ng media. Tingnan natin kung anong sagot nila. Ba't ko po ganitong binubuksan ito, no? Halimbawa, ako ang religious leader. Napanood ko ito. Ganun lang yun eh. Napanood ko lang. Pero yung kayo mismo, harapan, sasabihin nyo sa kanila,
Pwede ho ba tulungan nyo kami i-campaign natin to? And then, ano statement ninyo? Yun po ang gusto kong challenge, no? Now, marami po kasi kong mga nakakausap before, mga addicted sa sigarilyo. Sabi ko, paano mong naalis? Dahil ba rin sa kampanya ng gobyerno, ng civil society? Hindi. Nabago ako nung nakapakinig ako ng salita ng Panginoon sa mga preachers. So, ang dami na po niya na nagpapatotoo, dating mga addict, dating mga ninigarilyo. And because of the word of God, na isinishare ng mga religious leader, nababago sila. Kaya tanong natin, sila, anong participation nila rito? Sapagkat lahat po tayo concerned dito. Isa pa pong sektor. Sa enforcement, sino po ba ang nasa enforcement? Pwede bang hinga natin sila ng statement? Once and for all, makatulong sila sa kampanyang ito. O, yun lang po, maraming salamat. Thank you po. I'd like to hear feedback from any of our speakers, if any. Well, sabi lang po namin na maraming salamat po sa recommendation and we take your suggestion po, sir. Actually, we're lucky naman within the network. I think there are religious leaders naman na nag-advocate for tobacco control. I think one is nasa Parents Against Vape. And for us naman sa PLCPD, the Philippine Legislators Committee on Population and Development, we have tapped the Bangsamoro Muslim Autonomous Region of Muslim Mindanao. So may mga Muslim leaders po kami, then partners po namin sa advocacy, and nag-manifest din sila to support our advocacy to build a smoke-free law in the Bangsamoro region, and ayun po, i-manifest or i-drum beat yung ating tobacco control advocacy. So, thank you, sir. Yeah. Lahat po sulatan. Yes po, opo. Kasi sa amin, sino yung nag-reject ng sulat ko. Okay. Harapin, kami magbabalita. Meron nga Yeah. rally, 1.8 million sila. Yung campaign nila. Kaya nila yun. Imagine nyo kung yun ang ika-campaign nila, 1.8 million. Wow! Ang lakas ng impact mo. Yes po, correct po. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Any more questions? Before we can entertain a few more. Yes po, ma'am. And then... Hello po. Good morning po. I'm Lutengo of Pagkita Pages Online. Regarding po, meron pong, ito tatanong ko po, paano po ba magpo-comment dito? DTI Philippines sa FB po, if you can look at it, meron po silang notice to the public for comments. Ang reference po, the Department of Trade and Industry published for the special mandate on vaporized nicotine and non-nicotine products, their devices and novel tobacco products, request stakeholders and the public to provide their comments on the draft department admin order DAO on prescribing guidelines on identifying illegal flavor descriptors of vaporized nicotine and non-nicotine products. The identification of prohibited flavor descriptors is important to ensure compliance with regulatory standards and promote responsible trade practices. The OSMD highly values stakeholder and public feedback to enhance the proposed guidelines. Scan the QR codes, kindly send your comments or position papers to mbdti.gov.ph. May deadline pa. Dapat ang comments dala before January 30, 2025. Ngayon, sir, ang tanong ko po, actually, yung nabasa ko lang po, ang unang this comment is, I've never smoked in my life. So, ayoko talaga ng smoking. Pero yung, kapareho na, let's say, bigyan nyo nga po ako ng linaw, enlightenment, dun sa sinasabi silang guidelines on identifying illegal flavor descriptors of vaporized nicotine and non-nicotine products. Ano po yung sinasabi nilang non-nicotine products? As what you said, Doctor, ang nicotine is yun ang nakakapag-patay o nakakapag-addict. So, parang tingin ko po, sa munting pagkaalam ko po, on a layman, iniisip ko to, parang branding to, tapos describe nila yung mga iba-ibang flavors or something.
Can you discuss po kung ano po ito? Paano po ba mag-comment ang publiko dito? Ma'am, I can answer that also in a more in-depth manner. I can go to you later. Pero just a general comment, no? Yung mga e-cigarettes kasi, tsaka yung mga heated tobacco products. Yung sa e-cigarettes, meron yung wala talagang nicotine. Pero kasi ang madalas na nangyayari dyan, binibenta yan ng quote-unquote walang nicotine kunwari. Pero pag tinest mo, meron. So yan actually yung isa sa mga problema na na-identify ng US FDA sa mga produkto na yan. Pangalawa, kung wala man talagang nicotine yung mga produkto na yan, minsan ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng nicotine concentrates o di kaya mga illicit drugs. So sometimes analogs of ecstasy can also be put there. So maraming pwedeng gawin sa mga produkto na yan. Kaya as much as possible, gusto sana namin, kami sa Southeast Asia Tobacco Control Alliance, ideally dapat bina naman talaga yan, no? Tsaka wala yung contribution sa public health. Alright, due to time constraints, we can only entertain last two questions from Matt sir. Morning po, Aubrey Lusante from Business World. Question lang po dun sa proposed 6% adjustment na lang every 2 years starting in 2027. Kung titignan po, what is the difference po dun sa, di ba may, sa recent po, may foregone revenue. So with this proposal po, meron po ba tayong kahit earmark or parang estimate how much po yung ma-receive na revenue ng national government in return? Hello. Yes, so I showed the slide earlier. Our estimate is that compared to the status quo, mababawasan yung government revenue by 27 billion. No? The earmarking works na whatever is the revenues collected from tobacco, may portion na mo pupunta sa universal healthcare, sa PhilHealth, sa health facilities. No? So ang implication nito is, if we're going to pass HB 11279, mababawasan pa yung amounts that are earmarked for those projects, no? Which is a very alarming development if ever maipasa siya. Additional lang po, why every 2 years? Again, this is their way of watering down the indexation. Honestly, wala siyang rational explanation. It should be every year because every year nagkaka-impact yung inflation. So every year, the prices should be adjusting, no? But every 2 years is just their way of making the prices lower over time. So I think yung first slide, slide number 3, yan, if you do, the other one. Yan, if you do every 2 years, ang impact niya, every 2 years, tumataas yung difference ng current rate from the 1127, no? 279, no? So they call it a moratorium, but effectively, it's really a rollback. Every 2 years, you're going to see a larger and larger difference in the legal tax rate on legal cigarettes. Sorry po, isang question lang. More on sa ano naman po, with the PhilHealth po, di ba, nag-remit sila to the Treasury. So, additional comment lang po on, pag pinagsama-sama natin na magkakaroon pa ng foregone, plus hindi pa nag-grant yung bibigyan sila ng subsidy for 2025, ano po yung pinaka nakikita natin outlook with the rest of the year? Well, napakita nga ni Dr. Tony, no, yung impact ng smoking sa economy natin, no? If you account for all the people that get sick, all the people that are hospitalized, all the people that miss work, miss time with family, yung economic value nyo is at least 400 billion. Then you're accounting for foregone revenue, and then tama yun, you're accounting for the fact na tinanggalan mo pa, binawasan mo pa yung budget for health, for PhilHealth, no, na dapat ini-earmark yung tax dito, no. What we can expect is over time, ma-erode yung value ng public healthcare system natin. Yung healthcare ng individual Filipinos will go down, and yung economic development natin will suffer ultimately. Because for us to develop as a nation, yung healthcare ng Pilipino, dapat nag-i-invest tayo more and more over time. That's what makes should make Filipinos more productive. It will make Filipinos better members of society if we're healthier. Pero by removing subsidies for PhilHealth, by encouraging smoking, by
reducing the budget for our healthcare sector, over time, nababawasan yung health capacity natin. No? So what's gonna happen is, you can expect to see lower life expectancy, more number of deaths, more hospitalizations, greater healthcare costs. No? So overall, there's really no value in this proposal. For last question po. Hi, Doc Dan, this is for clarification lang po. Tama po ba yung pagkakaunawa ko na isinusulong dito sa bill na ito na ibaba yung buwis ng tobacco para tumaas yung revenue ng mga tobacco industry, so bababa yung presyo ng sigarilyo sa bansa? Yes, exactly. Tama po ba? That's exactly correct. Follow-up question na lang po. Nabanggit niyo po kanina na sabi niyo hindi sapat yung pag-lecture sa mga kabataan regarding po dun sa epekto ng paninigarilyo. So ano pa po yung ginagawa nating paraan para mainulat po sila, ma-inform dun po sa epekto nito ng paninigarilyo? Well, napakaraming pwedeng gawin, no? Isa kasing misconception natin tungkol sa lifestyle, no? Di ba, lagi natin sinasabi yung lifestyle. Ano natin yan eh, choice natin, di ba? Kung ayaw mo mag-exercise, kung malakas ka masyado kumain, o naninigarilyo ka, choice natin yan. Pero actually, maraming pag-aaral na lumabas sa libo-libong tao na pinapakita na yung lifestyle, hindi yan choice. Yan ay parang reaction mo yan sa lipunan. Halimbawa, bakit tayo kumakain ng hindi tayo kumakain ng gulay at prutas? Hindi naman dahil ayaw natin, hindi yan choice. Dahil mahal ang gulay at prutas. Mura ang junk food. No? Mura ang carbohydrate. Bakit tayo hindi nag-exercise? Kasi yung mayaman lang naman ang makakapunta sa gym, makakapunta sa golf course, walang kotse. Kung mahirap ka, saan ka magja-jogging sa EDSA? Ba, ikamatay mo pa yun. No? Ganon din ang paninigarilyo. Bakit ba tayo naninigarilyo? Dalawa ang main reason, lalo na sa mga mas nakakatanda sa atin. Una, bata pa lang tayo, nakikita na natin mga advertisement ng mga aktor, naninigarilyo, mga artista, mga idol natin, maraming role model for cigarettes. Pangalawa, ang mura. Ang mura ng sigarilyo. Dito lang ka makakabili ng sigarilyo na stick by stick. Diba? Saang bansa pa ba ganun? Wala, diba? Dito lang yung tingi-tingi ang bili. So, kaya tayo naninigarilyo. Yan, murang libangan yan. Ano bang libangan ng mahirap? Maupo at manigarilyo. No? O kaya uminom ng maraming beer sa hapon, pero kailangan yung alcohol, matapang na alcohol dapat para mura. So, ang karanasan namin, kahit turuan mo ang isang naninigarilyo na huminto, malaki ang failure rate niyan. Baka 5% lang ang hihinto talaga manigarilyo. Pero nung tinaas natin ang buwis, at naglagay tayo ng 5% increase every year sa buwis, milyon ang nabawas sa naninigarilyo. No? So, napakalaki ng impact ng presyo. Hindi ko sinasabing hinto natin turuan ng mga tao. Turuan natin ng mga tao, pero sabay natin dyan yung pagtaas ng buwis, kasi yan ang effective na nagpapahinto ng paninigarilyo. Between 2012 and 2021, bumaba ang smokers from 17 to 12 million. 5 milyon ang nabawas ng naninigarilyo dahil sa 5% increase every year. No? Pero from 1980 to 2010, ubus laway namin. 30 to 35% pa rin ang naninigarilyo Pilipino. So, effective talaga ang public health measures when it comes to lifestyle. Gusto mo mag-exercise ang tao, gumawa ka ng active transport lanes, bicycle lanes, pedestrian lanes, open space. Wala nang open space dito, lalo sa Metro Manila. Wala nang open space. No? Gusto mong kumain sila ng healthy, bawasan mo ang presyo ng prutas at gulay. No? Maghanap ng paraan para madaling umabot
mula magsasaka hanggang tao ang gulay para hindi masyadong malaki yung angat dahil sa pag-deliver lang ng prutas at gulay. No? Gusto mong huminto magtabako ng paninigarilyo, huwag mong i-suspend, huwag mong bawasan ng kita. Alright, thank you. Unfortunately po, we cannot entertain any more questions. But you may conduct interviews later po during the lunchtime or after the photo op with our speakers. But to reiterate na siguro yung point ni Dr. Tony Dance, as individuals, you have agency in yung mga lifestyle choices natin. But of course, policy shapes behavior. So, mahalaga na meron tayong mga public health measures in place to influence how people parang shape their lifestyle choices. Yeah. So on behalf of the Syntax Coalition, we would like to thank the members of the media and guests, of course, our friends from civil society organizations for attending this press conference. It is clear what the Syntax Sabotage Bill will bring. The prevalence of smokers, erosion of revenue, and an irreversible blow to universal healthcare. Panalo ang industriya, talo ang taong bayan. Muli, malakas po ang aming panawagan sa mga mambabatas na bilang mga representante ng mga mamamayan, naway protektahan ninyo ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Sa mga mayakda ng Syntax Sabotage Bill, Representative Singson Mihan, Albano, Marcos Barba, Salo, Chunggalaw at Nograles, naway malawan po ninyo na pagtataksil sa apakanan ng mga mamamayan ang pagpapanukala ng bill na ito. We will remember, the Filipino voters will remember. To Secretary Recto, if you truly are willing to listen to the stakeholders, talk to us. Harapin mo kami at kausapin mo kami. Once again, thank you for attending this press conference. You may now conduct interviews with our speakers later after our photo op, and we will also be flashing a QR code to access our press kits available to the press. And if you have a specific request, you may approach David, our communications officer here, if you have specific request for our from our end. We'll also be serving lunch for everyone, so please stay. Muli po, maraming salamat po. We will now call on our speakers for a photo op. Picture, tingin lang po dito. Tingin po dito. Sige po. 5, 4, 3, 2. Wala pa kayong chanting? Nakatayo. Nakatayo tapos chanting. Thank you po, Kong Lee. Ayan. Very good. Meron pala eh. Alright po, inviting the speakers from civil society organizations for the photo op. Alright. Tingin po dito. Magaling mag-ingiti ha. Tingin po dito. Compress ko na konti. Compress po na konti tapos pag po kayong ngingiti, galit po kayo. Tingin po kayo dito. Don't smile. Arms down. Arms down. Okay, tingin. One more. Ay, babae. Kamay po, kamay ng camera. Sorry. Thank you. Walang shot.